Kaugnay po sa impeachment complaints laban sa Pangulo at Vice Presidente at iba pang malalaking issue, kakausapin po natin si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, good morning Connie at sa lahat ng sumusubaybay sa inyong programa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yes, Yusek, sabi ho ng Pangulo, ginhawa, no? Na tapos na yung impeachment complaints laban sa kanya. Pero ang sabi po naman ng House Justice Committee ay hindi pa masasabing tuluyang patay na yung impeachment kasi pwede pa rin baliktarin niya ng plenaryo. Ano ho ang masasabi niyo rito at paano hong pinaghahandaan ito ng Pangulo? Yan naman ay proseso at iginagaling ng Pangulo ang proseso. Pero kahit pa hindi siya nagsisimula ang hearing sa Committee on Justice, alam naman ng Pangulo na wala siyang ginawang anumang impeachable offense. At ito naman ay nakita at nadinig natin mula sa hearing na ang ibang sa mga mababatas ay talagang kinakitaan na walang anumang basihan kung hindi gumawa lang ng konklusyon laban sa Pangulo. So masaya po tayo na nakikita po nila ito. Reaksyon niyo naman po sa sinasabing naunsyaming pagpapalit daw ng liderato sa Senado. Posible ho daw kayang may kinalaman ito sa impeachment complaints laban sa Presidente at Vice Presidente kaya? Hindi natin masasagot kung ano man ang kanilang layunin dito, pero ang mga nangyayari po sa Senado ay kanila pong pagdidesisyon. Nakita po naman natin sa mga interview ng mga senador na sila mismo ang nagkakaroon ng pagpapasya kung ano po ang nangyayari dyan sa Senado. At sa lumabas po na draft report naman ng Senate Blue Ribbon Committee, ilang pangalan ho ng kasalukuyang senador ang kasama sa mga inirekomendang pakasuhan. Inaasahan na po ba ito daw ng Pangulo kaya? Sa records po ng DPWH at ng ICI, ang mga pangalan na yan din po ang lumalabas na pinaiimbestigahan po. Tama po si Senator Lacson na sila po ay ilan lamang sa mga iniimbestigahan na po. May preliminary investigation na po na nagaganap, lalo-lalo na po dito sa DOJ. So, tignan na lang po natin kung ano po ang magiging resolusyon ng mga investigating bodies, kung ito po ba ay i-dismiss o kung ito po ba ay isasampa sa korte o sa Sandigan Bayan. Okay. Doon naman po patungkol sa ICI, ano na ho ba yung mga tinatrabaho pa ng Independent Commission for Infrastructure sa ngayon? Sa ngayon po, alam po natin ay patuloy po sila sa kanilang pag-iimbestiga. Pero sa kasalukuyan, Connie, wala pa po kasi tayo natatanggap na pinaka-report nila para malaman natin kung tapos na po ba sila o magpapatuloy pa po. So, depende na po yan. Kausap po natin ang Pangulo patungkol po dyan. At ang sabi po niya ay hihintayin lamang po natin kung ano po ang isasuggest ng ICI. So, but in the meantime, magpapatuloy pa rin ho yung bayad at budget po sa kanila, ano? Yes po. Sabihin lang po nila ito sa Pangulo at handa naman po ang Pangulo kung ano po ang kailangan ng ICI. Okay, executive order ang bumuo sa ICI. Bakit hindi po ang Pangulo ang mag-decide kung bubuwagin na ito o magtatalaga pa ng panibagong commissioners? Kasi po, ang ICI po ay isang independent body or independent fact-finding commission. So hindi po nakikialam ang Pangulo kung ano po ang ginagawa nilang pag-iimbestiga dyan. So magre-rely lamang po ang Pangulo kung sasabihin po ng ICI na sila po ay tapos na sa kanilang mandato. At doon na lang po magpapasya ang Pangulo kung ipagpapatuloy o hindi pagpapatuloy ang existence ng ICI po. Okay, ito naman tungkol naman ho doon sa mga pahayag recently, hinihingan din ho namin kayo ng reaksyon sa sinabi ni Senator Marcoleta na i-give up na raw yung Kalayaan Island Group dahil ito raw ay way beyond our exclusive economic zone. Ano pong masasabi ng palasyo dyan? Kung ano man po ang interes at ang ikabubuti po ng ating bansa, kung ano po ang ipinaglalaban natin at alam natin kung ano yung atin, ipagpapatuloy po ng presidente ang kanyang polisiya na ipaglalaban natin even an inch of our territory ay hindi po natin isosurrender sa anumang foreign powers. So, hayaan na lamang po natin ang Pangulo at ang DFA at ang pamahalang ito mag-decide patungkol po dyan. Marami pong salamat sa inyong ibinigay sa aming oras, Yusek. Maraming salamat, Connie, at sa lahat ng taga-subaybay ng inyong programa. Yan po naman si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.